Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Biyernes, July 5, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Ngayon para po ihatid na po sa atin ang nilalaman ng 5am weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si Mr. Samuel Duran, na weather forecaster dito po yan sa Pag-asa. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Amor, at sa lahat po ng ating televiewers. Mr. Duran, ano na po ba ang kasalukuyang kondisyon o lagay nitong low pressure area na binantayan po natin mula pa noong Wednesday afternoon? So sa ngayon, yung LPA na binantayan natin ay lumabas na po ng ating PAR kanina pong alas 2 ng madaling araw. Ayan, napakagandang simula naman po yan para sa ating umaga ngayon na wala na pala tayong umiiral na low pressure area dito po sa loob ng ating PAR. Pero Mr. Duran, bukod po dito, no, nakalalabas lamang nga ng LPA na ito, meron pa po ba kayo nga namomonitor na panibagong sama ng panahon na posible pong sumunod dito sa low pressure area na kalalabas lang po ng ating bansa? So yung LPA na lumabas na po ng ating PAR kanina pong alas 2, ay wala naman po tayong nakikitang susunod pa dito or namumuo pang LPA sa loob po ng ating PAR. Bagamat aktibo po yung ITCC natin, so nag-expect pa rin po tayo na maaring magkaroon pa rin po tayo ng LPA na mabuo dito po sa loob ng ating PAR. At since nabanggit mo na rin po ang tungkol dito sa ITCZ na ito, na patuloy nga po sa pag-akyat itong axis nito, no, dito po sa Luzon area, paano po nagkakaroon ng interaksyon itong ITCZ natin dito po sa may bahagi ng Luzon at dito po sa ating ridge ng high pressure area na nitong mga nakarang araw rin po ay nakakaapekto rin dito sa Luzon area. So paano po nagkakaroon ng interaksyon yung dalawang weather system na ito? So sa ngayon po, yung ridge of high pressure area natin ay nag-extend siya dito sa tinatawag nating extreme northern Luzon. So ang ITCC naman natin ay nandito po yung axis sa may southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So ine-expect natin yung southern Luzon, Visayas, and Mindanao magkakaroon ng mga paulan, and then yung extreme northern Luzon ay maaring good weather po. Para naman po sa detalyado nga lagay ng ating panahon o yung inyong forecast, ano po ba nga asahan natin sa magiging lagay ng ating panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa? So dahil pa rin po sa ITCC, in-expect po natin ang Metro Manila, ang mga probinsya po ng Nueva Vizcaya, Isabela, and Quirino, down po dyan patungong Calabarzon, Mimaropa, and Kabikulan, buong Kabisayaan, and Zamboanga Peninsula, Caraga, and Northern Mindanao ay makakaranas pa rin po ng mga mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Ang natitirang bahagi naman po ng ating bansa ay magkakaroon naman po ng mga pulo-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po pagdating po ng hapon o gabi. Mr. Duran, dahil nga po tayo ay nasa first week of July pa lamang, mahalaga pong malaman natin o bigyan po natin ng ideya ang ating mga kababayan sa usual na nararanasan natin kapag ganitong buwan. So pwede ba nating balikan yung mga bagyo o gaano po ba kadami yung mga bagyo na naranasan natin last year na July 2012 at gaano po ito katagal o kalalakas dito po sa ating PAR? So, nung nakaraang taon, noong July 2012, nagkaroon po tayo ng 3 bagyo. Unang-una, si Tropical Storm Enteng. Ito po ay nangyari noong July 16 to 17. So, sa loob po lamang ng 12 oras ay lumabas na rin po ng ating PAR. At kung mapapansin po ninyo, lumabas, nasa gilid lang po siya ng ating PAR. So ang sumunod naman po ay si Tropical Depression Ferdy. Si Tropical Depression Ferdy po ay nagumpisa po noong July 20 hanggang July 22. So 3 days po yung duration niya. At kung makikita niyo po dito sa figure na ito, ay nag-cross po siya ng Balintang Channel. Nagtaas lang po tayo ng signal number 1. At kung mapapansin po din nyo, yung track po niya is westward, and then nag-enhance din po siya ng tinatawag nating southwest monsoon. Ang sumunod naman po ay si Typhoon Hener. Ito pong si Typhoon Hener ay nag-develop po siya na nasa loob na po ng PAR, and then kung mapapansin po niya, hanggang umabot po siya ng typhoon intensity at tumagal po siya ng actually hanggang 5 araw siya kasi from July 28 hanggang August 2. So dahil po yan typhoon, ay nag-enhance din po siya ng southwest monsoon. Pero ang direkta lang po niyang naapektuhan or nagtaas tayo ng signal number 3 ay most likely sa may Batanes Group of Islands.
Ayan, nakatatlong bagyo po pala tayo last year ng buwan ng Hulyo, ano? Kaya po mga kababayan, ngayon po nga, taong ito ng 2013, lagi po tayo mag-antabay sa magiging lagay ng ating panahon sa bawat araw. Ayan, maraming salamat po, Mr. Samuel Duran, sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at sa lahat po ng ating televiewers. Ang lagi po natin paalala ay magdala po tayo ng payong, bota, or kapote dahil po ngayon tag-ulan na. Ayan po at natunghayan po natin si Mr. Samuel Duran na weather forecaster ng Pag-asa.